Pag-ibig po mga kapatid, din po. Sisimulan na sa ating pag-awitan. Bago po tayo nagsimula, at may manalangin. Lord, Lord, salamat po muli sa muli ito, sa mga blessing Lord, yung mga tangga, sa pagkikinig mo, sa pagkayo sa mga bagay, na pagpapahamag ng Lord. Patawag din ng isang mga kasama, din po ano, yun, mga participants, on Jesus, Amen. Para po sa ating unang para po sa unang ating pag-awitan, tayo po natin ang Give Me the Bible, hymn number 149. Para po sa ating opening song, kahit wala na ito ngayon, kantayin natin ang Morning Justin, hymn number 153. Sure.
only trust you, only trust you now. We will sing you, we will sing you, we will sing you now. For Jesus shed His precious blood, which blessings through His love. Reach down into the crimson blood that washes white as snow. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. We will save you, we will save you, we will save you now. Yes, Jesus is the truth, the way that leads to His rest. We live in Him, we got to live, and you are fully blessed. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Amen. He's holding back and on to glory go. To dwelling that sweet rest and where joy's rewards are flown. We trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Tayo po ay lumuhod para sa ating maraming salamat sa mga langit. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na pag-iingat sa amin sa buong hapon. At nagpapasalamat din po kami na nakarating po kami ng ligtas dito sa inyong bahay sa bahay. At nakapagtipon-tipon po rin kami ngayong gabi. At nagpapasalamat din po kami sa mga blessings na natatanggap namin araw-araw. At Panginoon, dinadalangin ko din po yung mga kapatiran na papunta pa lamang po dito sa inyong bahay sa bahay. Pakinggan niyo po sila na makating po sila ng ligtas dito sa inyong bahay sa bahay. At akin din po inilapit po nyo ng aming speaker ngayong gabi. Gabayin niyo po siya, bigyan niyo po siya ng katalinuhan. Ang ito na yung sasabihin niyo hindi po galing sa kanya po po galing po sa inyong Panginoon. At ito po ay magagamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At may tatak po namin sa aming pusong isipan. Pagawalan niyo po kami, kung saan po kami nakasala, sa isipan sa gawain. Wala mga po, hindi dalangin sa pag-usus. Amen. Ayan, happy midweek po sa ating lahat, mga kapatid. Parang hindi po happy ang midweek po, mga kapatid. Happy midweek po, mga kapatid. Happy midweek. Energy. Ayan po, salamat po, mga kapatid, sa pagtugon. So, para po tayo ay mabuhay-buhay, akin po munang inaanyayahan ng lahat na tumayo at batiin po ng happy midweek yung bawat isa. Kasi baka dahil napagod po sa buong week po na ito, eh medyo inaantok na po ang bawat isa. Midweek po. Midweek po ulit. Midweek kaya. Midweek. Midweek. Happy midweek. Ayan, salamat po mga kapatid sa masigla pong pagtugon. So, ngayon po, midweek, ay pang-ilang chapter na po nga tayo? 5. So, last Friday, ano nga po yung chapter po natin? Anong title? Kung talaga pong nakinig?
The tears or yung mga dampo, mga kapatid. So ngayon, atin pong alamin, ano kaya yung pang chapter 5? So bago ko pong i-introduce kung ano po yung pangalan ng chapter po natin, akin po munang sasabihin ang mga participants para po sa gabing ito. Ang nagpaawit po sa atin or ang chorister po ay walang iba kung hindi si Brother Gerald. Opening prayer po ni Sister Tin. Presider po ang inyong lingkod, Sister Jewel. After ko pong mag-preside, tayo naman po ay pangungunahan sa ating prayer band ni Pastor J. Servalios. Musical offering po ng ating music ministry. So ayan, salamat po Sister Joy. At gayon din po mga kapatid ay yung main topic po natin para sa gabing ito. Ang topic po natin ngayon is like a grain of mustard seed. So, atin pong pag-aaralan kung ano po ba yung meaning nito. Bakit po kailangan ay tayo daw po ay isang buto ng mustasa, mga kapatid. At gayon din po mga kapatid, after po natin malaman ang mensahe na ipagkakaloob po ng ating speaker na si Brother Lexter. Gayon naman po ay dadako tayo sa ating short discussion or reflection po. By group po ito, kung sino po yung kasama ninyo sa prayer band, ay sila na din po ang makasama po ninyo sa ating pong discussions. Closing prayer at closing song. So, yun lamang po mga kapatid, ang pagkakasunod-sunod ng programa po natin sa gabing ito. Nawa po ang lahat ay manatili po sa loob ng ating bahay-sambahan at sa mga kapatid po natin nanonood ngayon. Maaari pa po kayong makahabol para po kayo po yung makasali doon po sa ating group discussion at yun din po sa ating prayer band. So, yun lamang po at maraming salamat. Okay. Happy midweek mga kapatid. Isang maligayang kalahating linggo po ng ating buhay. Praise God dahil tayo ay patuloy na kanya pong iniingatan. So sa ating pong prayer band, individual po ulit, kung ano po ang inyong pong nais na itulog sa ating Panginoon, ay kayo na po ang bahala sapagkat ito ay inliliit na ibig sabihin ay para po sa sarili o individual at panalangin. At yan po aming nanyayahan ang ating pong mga taga-panood diyan sa ating pong Facebook Live. Pwede rin po kayong maki-cooperate sa inyong pong mga tahanan. Ano po, muli po at ating pong dalangin po ang ating pong sarili. Since ito naman po ay pansarili ay individual prayer. So mamaya na lang po siguro tayo mag-groupings para po sa ating pong group discussion. No? So, meron po tayong 10 minutes. 10 minutes ba? Tama ba? 10 minutes ulit para po sa atin po prayer band. Prayer band. Individual prayer. Hindi prayer band kasi individual lang. Isa lang. Ano po? Muli po ay tayo po ay dumako na sa ating pong panalangin. God bless po.
my soul, this cornerstone, this solid ground. Bring to the forest dark and storm. What kind of love, what depth of peace, when fears is still, when striving cease. My comfort, my all in all, here in the love of Christ I stand. Fullness of God in helpless babe, this eve of love and righteousness, sword of the Lord of Christ, of saints, this the cross, this Jesus died, the wrath of God was satisfied for every sin. On him was laid, here in the death of Christ I live. In the ground his body lay, light of the world of darkness lay, then bursting forth in glorious day, up from the grave of rose again, as he stands in victory, since curse alone on me, for I am his, and he is mine, bought in the precious blood of Christ. No fear of life, no guilt of life, no fear in death. This is the part of Christ in me. From life prescribed to final breath, Jesus command my destiny. No power of hell, no scheme of man can pluck me from his hand till he returns and calls me home. Here in the power of Christ I stand, and ever glad from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Behold, here in the power of Christ I stand. Together to mahal. At together to mahal. Amen po mga kapatid. Yan. Thank you po, Ate Joy, sa napakagandang special song na aking narinig. At ayan po, bago po ako simula, nais ko lang batiin kayo na happy midweek po mga kapatid. Happy chapter 5. Happy chapter 5. Happy. At ngayon naman po, ang ating topic ay tungkol sa mga taong, ay, hindi naman, ano po, mga nagmamadali. Sa aking ano lang po, pagkakaintindi. Nagmamadali.
Yan. Ang ating pag-topic ngayon chapter 5 ay like a grain of mustard seed. Ito po yung buto ng mustasa. Sino po ba nakakain na ng mustasa? Nakakain po ba yan? Mapait. Mapait daw. Na gulay. At para makasubaybay po kayo, nandito may po dito, may Bible verse po dito ng Matthew chapter 13 verse 31 to 32 at Marcos chapter 4 verse 30 to 32 at Lucas chapter 13 verse 18 to 19. At bago po tayo magsimula, nais ko lamang po na manalangin po tayo mga kapatid. Ama namin nasa langit ka man kami po yan. Malapit sa mga oras na ito, nawa sa aming pong pag-aaral ng banal na salita, nawa kami po yan. Inyong patuloy na gabayan upang aming pong patuloy na pag-aaral ng mga mensahe ay aming pong lubos na maunawaan at may tataksan ng mga puso at isipan upang maging inspirasyon sa araw-araw at ganoon din po aming mabahagi sa mga taong di ba po nakakapakinig ng mga mensahe ni Panginoon. Nawakan po kayo pong mga sa bawat isa at patuloy na pagpalain. Muli kami po yung papasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. At para po sa ating introduction, when God does not work the way we expect. Dito po sa mga kapatid, sa topic po natin ngayon ay kanina ko lang po na-aral ito. Pero na-send na ito last week pa eh. Sorry po ngayon ko na na-aral. At para sa ating introduction, ay bago po pala yun, yung Matthew po na nilagay dito, yung Matthew, tsaka yung Mark, tsaka Lucas, parang pare-pareho po sila ng pare-pareho po sila ng verse. Mari-mari mo sila ng what? Kaya ganun. Ito, sabi dito, mga kapatid, sa Matthew chapter 13 to 31 to 32. Inikwento pa sa kanila ni Jesus ang pag-aari tulad na ito. Ang pag-aari ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim sa isang tao sa kanyang bukid. 32. Ito ay pinakamaliit sa lahat ng buto, ngunit kapag tumubo at lumaki na, nagiging pinakamataas ito sa lahat ng mga talim na nagiging punong kahoy at pinamumuguran ng mga ibon ang mga sanga nito. Yun. Ang mustasa daw po pala ay isa sa pinakamaliit na buto. Pero kapag tumubo, sobrang laki. Opo, tsaka matibay. Yun po yung verse na mababasa niyo sa Matthew, tsaka sa Mark, tsaka sa Lucas. Pare-pareho po siya na tinutukoy tungkol po dun sa mustasa. Noong pangalan ni Jesus, nung panahon ni Jesus, maraming tao ang sumusunod sa kanya. Ngunit marami rin ang nagdududa, lalo na ang mga Pariseo. Nakikita nila si Jesus, walang hukbo, walang kayamanan, walang posisyon sa gobyerno. Sa kanilang isipan, paano magiging hari ang ganitong tao? Dito po sa introduction mga kapatid na marami daw pong tao na kumbaga yung nag-aano po kay Jesus na, di ba, walang kayamanan. Kumbaga mahina yung tingin ng mga tao. Mga inasahan nila ay isang Mesayas na makapangyarihan sa politika, kayang palayasin ng mga Romano, magtatag ng kahariang nakikita agad ng lahat. Pero ang pinakita ni Jesus ay kabaligtaran ng lahat ng inaasahan nila. Sa halip na espada, binhi ng kanyang ginamit na. Halimbawa, sa halip na trono, bukid. Sa halip na hukbo, mga ordinaryong tao. At dito niya pinakilala ang isang napakahalagang katotohanan. Ang kaharian ng Diyos ay hindi nagsisimula sa malaki, ito ay nagsisimula sa maliit. Yan mga kapatid.
Yung kariyan daw po ng ating, ay, yung kariyan daw po ay hindi daw po nagsisimula sa malaki kundi sa maliit. Kasi wala naman siguro ano yung kakasimula mo lang gusto malaki agad yung ano. Kumbaga parang sa ano po, sa naisip ko to kumbaga sa kasi dati nag-ano ako nag small business ako. Yung Graham Bar po. Nung unang benta ko, ano okay na po. Yan. Thank you po. Yan. At nung nagbebenta po ako nung Graham Bar, nung unang benta ko, parang naisip ko na gusto kong malaki agad. Kumbaga, gusto kong malaki agad yung kita. Hindi pala ganun yun mga kapatid. Dapat pala magsisimula ka muna sa maliit. Doon ko naiintindihan kasi nung unang benta ko parang mahina, matumal. Parang walang bibili, gano'n. Tapos, parang parang gusto kong sumuko. Sabi ko, di ka natutuloy ito. Kasi mahina yung benta. Kasi gusto ko yung pagkabenta ko, malaki agad. Marami agad, di ba? Yun yung sinasabi dito mga kapatid na sa ating pananampalataya daw ay kumbaga hindi siya nagsisimula sa malaki. Parang step by step po yan. Di ba pwedeng kakasimba mo lang, magaling ka na agad. Magaling ka ng nagsasalita, kabisado mo na agad, di ba? Dapat talaga nagsisimula tayo sa maliit, step by step. At point 1 po, the kingdom of God begins small but it has divine life. Sa Matthew chapter 13, verse 31 to 32, ang kariyan ng langit ay tulad ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ito ay pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag ito ay tumubo na, ito ay nagiging pinakamalaki sa mga halaman at nagiging isang puno. Kaya ang mga ibon ay dumadapo sa mga sanga nito. Yung mustasa pala, puno, naging puno pala yan. Akalang maliit lang siya. Okay. Sa Israel. Parang sa Israel. Hindi tinanggi ni Jesus na maliit ang simula ng kanyang kaharian. Sa katunayan, malinaw niyang sinabi, smallest of all seeds, kaunti ang alagad, mahihirap sila, walang impluensya sa lipunan, walang suporta ng mga leader ng reliyon. Ang diyan ni Jesus ay hindi sa liit ng binhi, kundi sa kung ano ang kaya nitong maging. Yun mga kapatid. Doon pala sa tinutukoy dito mga kapatid na wala daw po pala ito sa liit o sa kung anong kung anong meron ka, kundi sa pala kung ano yung kaya mong maging, kung ano yung kaya mong gawin. Kumbaga, kumbaga small but terrible. Alam mo yun. Kahit maliit ka, pero nagagawa mo lahat, kaya mong gawin na kumbaga yung tipong sa tingin nila, ay, parang mahina to, ganun, kumbaga yung tingin sa'yo. Pero yung kumbaga yung sarili mo talagang marunong sa lahat Yun ang tinutukoy para mga kapatid. Yan. Sa simula, alas hindi mo mapapansin ang butil ng mustasa. Ngunit kapag ito ay tumubo, nagiging malaki at matibay. Isang lugar ng pahinga at proteksyon. Yun. Maliit na pala talaga yung buto ng mustasa. Pero ba't kaya ganun sobrang laki pag tumubo. Yan pala yung tinutukoy ng ating Panginoon na kahit anong liit mo, basta kung ano yung kaya mong gawin, yun yung Kumbaga si Lord di siya tumitingin sa kung anong physical na sa physical mo, kundi tumitingin siya doon sa loob mo talaga, sa mga ginagawa mo, sa mga action. Ganyan ang kaharian ng Diyos. Una, nagsisimula sa isang salita ng katotohanan, isang simpleng pagtugon sa tawag ng Diyos, isang tahimik na pagbabago ng puso. Hindi agad ito kapansin-pansin, pero
totoo at buhay. Maraming Kristiyano ang nadidismaya dahil maliit ang nakikita nilang simula. Maliit ang ministry, maliit ang pagbabago sa sarili, maliit ang epekto ng kanilang pagsunod. Pero ang tanong ay hindi. Malaki ba ito? Ang tanong ay, ito ba ay galing sa Diyos? Ang sabi po dito ni Ellen G. White, the germ the seed grows by the unfolding of the life principle which God has implanted. Its development depends on no human power. Ibig sabihin, ang paglago ay hindi nakadepende sa galing ng tao. Hindi ito nakadepende sa talino, yaman, o impluensya. Kapag ang Diyos ang nagtanim, ang Diyos din ang pagpapalago. Yan mga kapatid. Kumbaga, ito tulad dito sa sample na yung parang sa akin lang din po, kasi nung bago lang din ako dito, syempre, hindi pa po hindi pa po ako gaano active mo. Pero sinusubukan naman ni Kuya John. Yung unang salta ko dito, mission spotlight ako nun eh. Unang ko talaga nun, Simba. Talagang mission spotlight na guys. At doon ko na habang paunti-unti, doon na ako nagiging active mga kapatid. Hanggang sa, tuloy-tuloy na yon. Tapos, naging officer na lang din ako. Kasi yung mga, nagsimula ako dun sa pinakamababa hanggang sa parang paunti-unti po siyang tumataas. Diba? Kasi, diba, hindi ka naman mabibigyan ng department dito sa church o yung officer kung hindi ka naman makikitaan ng action mo, di ba mga kapatid? Lolo, sorry po. Di ba? Kasi, mahirap kasi yung bigla yung wala kang alam sa lahat, pero bigla kang binigay na Pero, siguro okay din naman yun, para matutunan siguro. Pero maganda talaga na naipakita natin yung mga action natin sa mga tao para at least makilala tayo mga kapatid. Pero yung yung positive, wag po yung mga negative. At sabi dito, kaya huwag mong at ko lang din po pala dito bago mag-continue. Naalala ko yung kwento ni kaya nasa bato si kaya Gerald Pamisaran. Yun doon sa sa Median Sea. Kasi parang ganun yung una daw, di ba, lang bahay lang siya, maliit lang. Doon ko na yung history ng church napasok dito kasi kumbaga nagsimula siya doon sa bahay lang na maliit. Tapos hanggang sa unti-unti lumalago hanggang sa naging ganito na. Naging church. Kasi sabi dito, ang kailangan daw minsan ng mga Kristyano yung maliit ng ministry. Di ba, mga kapatid? Pero nang sa ganon, di ba yung, kumbaga, patuloy tayong gumagawa at patuloy na pinapalago yung ating pong bahay, sambahan. At sabi dito, kaya huwag mong maliitin ang isang panalangin, isang salita ng katotohanan, isang hakbang ng pagsunod. Sa mata ng tao, maliit lang, pero sa mata ng Diyos, simula iyon ng malaking pagbabago. Kaya mga kapatid, di ba? Kasi minsan, may mga taong yung tutulungan mo siya ng hindi material, kundi di ba pag-pray mo. Minsan, sasagutin ka pa ano magagawa ng pray dun sa problema niya. Naranasan ko po yun minsan na pag-pray mo siya tapos sasabihin, ano magagawa daw ng pray? Di ba mga kapatid? Pero di naman sabi dito, huwag mong maliitin ang isang panalangin. Kasi, sabi ng Panginoon, ito daw po ay sa mga tingin ng tao, maliit lang, pero sa mata ng Diyos, sa itong malaking pagbabago. Hindi mo alam kung sino ang ma-influence mo sa simpleng pagsunod mo. Baka ang kaibigan mong tahimik ay na-encourage dahil nakita kanyang faithful.
baka ang pamilya mo ay nagbago dahil sa desisyon mo. Di ba? Pag yung patuloy na paglago mo sa pananalig sa ating Panginoon, minsan nakaka-impluwensya ka na ng mga tao na nakapaligid sa iyo. Mga kaibigan mo minsan, o kaya minsan yung pamilya mo. Mahirap maka-impluwensya ng mga tao kasi kumbaga nasanay na sila sa makamundong bagay mga kapatid. Pero kapag yung talagang faithful na talagang ginawa mo yung action nila na sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, si Lord talaga mismo yung gagawa ng paraan para makitaan ka ng mga tao na kumbaga ma-impluwensyahan mo sila. At point 2 po, the kingdom of Christ grows without force but with peace and truth. Sabi sa Marcos chapter 4 verse 30 to 32, saan natin iambing ang karya ng Diyos o saan ang talinghaga ang gagamitin natin. Ito ay tulad ng isang budil ng mustasa na kapag itinanim sa lupa ay pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag ito ay tumubo, ito ay lumalaki at nagkakaroon ng malaking sanga. Ang mga karya ng mundo ay lumalawak sa pamagitan ng dahas, pamimilit, takot. Pero ang karya ni Kristo ay lumalago sa ibang paraan. Hindi niya pinipilit ang konsensya ng tao, hindi niya ginagamitan ng dahas ang puso. Ang katotohanan ng Diyos ay iniaalok, hindi pinipilit, tinatanggap ng may pusang loob. Sabi po dito sa lesson, earthly governments prevail by physical force, but the founder of the new kingdom is the Prince of Peace. Ang Diyos ay hindi katulad ng mga kaharian ng mundo. Hindi niya sinasakop ang tao sa pamagitan ng takot, kundi sa pamagitan ng pag-ibig. Kaya ang tunay na pagbabago ay hindi biglaan. Ito ay tahimik, minsan hindi pansin, pero ito ay totoo at tumatagal. Kung may taong hindi agad nagbabago, huwag agad mawala ng pag-asa. Ang Diyos ay marunong maghintay, ang Diyos ay marunong magtiyaga. Hindi ka lumalago dahil sa galing mo, lumalaki ka dahil ang Diyos ay gumagawa sa iyo. Yan mga kapatid, kasi minsan namimilit tayo na magsimba yung taong gusto nating dalhin sa church, di ba? Yung pala na sabi, huwag daw nating pilitin. Kumbaga, hayaan daw natin siya pusang loob. Doon sa, kasi minsan baka kasi mga nasyon, mairita. Baka makagawa pa ng Tsaka, mahirap din yung talagang sobrang pilit mo. Sobrang pilit na magsimba. Pero minsan, parang, hindi ko po minsan kasi mag-gets Kasi, siguro, kung sinabing ayaw na, wag na. At kumbaga, wag daw, hashtag respect. Kumbaga, wag daw idaan sa dahas. Sa pamimilit o takot. Kasi ako minsan pag natakot ko Sabi ko, pagka hindi ka magsimba, wala, di ka, ni Lord. Hindi ka kaya kabayan ni Lord. Kabayaan ka nan. Pagka, tsaka yung hindi ka kasama sa basketball pag di ka nagsimba. Dapat simba daw muna. Huwag pala ganun. Tsaka, dako na tayo sa point 3. From small beginnings comes wide and lasting influence. Sabi po sa unang Corinto chapter 1 verse 27 to 28,
Ngunit pinili ng Diyos ang mga tinuturing ng mundo na mangmang para ipahiya ang mga marurunong. Pinili ng Diyos ang mga tinuturing ng mundo na mahihina para ipahiya ang malalakas. At pinipili ng Diyos ang mga tinuturing ng mundo na mababa at walang halaga upang mapawalang halaga ang tinuturing ng mundo na mahalaga. Yan mga kapatid. Kumbaga sabi ni Lord na mas pinipili niya yung taong may hina kaysa doon sa sobrang lakas para mawalan daw ng ano yun. Kasi minsan pag sa sobrang ano mo na yung sobrang taas mo na talagang nakakalimutan mo na si Lord Diba mga kapatid? Kasi minsan kung sino pa yung baba, yun pa yung tsaka kumbaga tawag dito, humble pa minsan mga taong mababa. Kaysa doon sa, mataas. Ang paraan ng Diyos ay kakaiba. Hindi niya hinahanap ang pinakamalakas. Hinahanap niya ang handang sumunod. Hindi niya hinahanap ang pinakadakila. Hinahanap niya ang mapagkumbaba. Yan mga kapatid. Yun pala yung hinahanap ng ating Panginoon. Hindi pala yung pinakamalakas. Dapat yun pala yung handang sumunod sa Kanya. Yan pala talaga dapat mga kapatid. Kaya dapat sumunod tayo sa ating Panginoon. Pero pwede rin tayo maging malakas, pero sumunod tayo sa Panginoon. Kasi minsan malakas tayo Hindi naman tayo nasunod. Tsaka dito, tingnan natin ang kasaysayan. Mga alagad, karaniwang mangingisda, mga misyonero, walang yaman, mga reformer, inuusig at kinukutya. Pero mula sa maliit na simula, ang impluensya ay umabot sa buong mundo. Sabi dito ni Ellen G. White, so the work of grace in the heart is small in its beginning and who can measure its result. Hindi natin kayang sukatin ang epekto ng biyaya ng Diyos sa isang puso. Sa isang taong tahimik na sumusunod ngayon ay maaaring maging instrumento ng Diyos sa maraming buhay bukas. Yan mga kapatid. Ito po na yung taong tahimik na nakikinig ngayon, sumusunod ngayon, ayun ang gagamitin ng ating Panginoong Hesus na magbigay ng kaalaman o aral. At ang isang maliit na bini ay maaaring maging puno na magbibigay dilim sa marami. Isang simpleng patotoo, isang tahimik na panalangin, isang maliit na pagsunod, lahat ito ay maaaring magbunga ng malaking epekto na hindi natin agad nakikita. Yan mga kapatid. Kumbaga, hindi pala natin agad makikita yung result ng pagiging natin, faithful natin kay Lord. Unti-unti pala natin mararanasan. At mararamdaman niyo naman po yan mga kapatid Kasi kapag gumagawa ka ng tama, may dumarating din na tama sa iyo mga kapatid. Conclusion na pa ng mga kapatid. Do not despise small beginnings. Ang parabola ng butil ng mustasa ay paalala na ang Diyos ay gumagawa sa paraang hindi palaging napapansin ng mundo. Ang kanyang kaharian ay maaaring tahimik, maliit at mabagal sa panalangin ng tao. Pero ito ay buhay at tiyak ang paglago. Kung may ginagawa ang Diyos sa iyong buhay na tila maliit, huwag mo itong maliitin. Kung ang simula ay galing sa Diyos, ang wakas ay magiging makapangyarihan. Then pala mga kapatid na pagka may dumarating daw po sa ating maliliit o tulad ng mga blessing minsan. Kumbaga, minsan parang lang yun So sasabihin mo sa sarili mo, yun na ba yun? Parang question ka pa Hindi po pala talaga ganun mga kapatid na huwag daw po nating maligitin yung
mga blessing na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Kasi sa susunod, sa wakas, magiging makapangyarihan daw po yun. Kumbaga, yung mustasa, ano lang siya, maliit na buto. Tapos pag tumubo, ang laki. Tapos, nagiging ano daw po, silong. Silong ng mga tao. Yung mga sanga ay nagiging, ano ba, kumbaga, naging ano ng mga ibon, dapuan ng ibon. Dito po sa topic natin mga kapatid, na pinapa, tawag dito. Kumbaga, sinasabi sa atin ng Panginoon na maging isang tulad tayo ng mustasa mga kapatid, na kahit nasa maliit o nasa mababang posisyon tayo ngayon, dapat yung ating action o ating faithful sa ating Panginoon ay malaki. At nakikita sa atin yun mga kapatid. At yun lang. Thank you po. Tayo po ay manalangin, kapatid. Ama namin sa mga langit, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa mga oras na ito dahil muli kami bigyan ng pagkakataon, oras na kami nakapag-aral ng inyong mga banal na mensahe, Ama. Nawa ito pong aming patuloy na pakinggan ay patuloy naming maging inspirasyon sa araw-araw na kami isang simple lamang kundi kami bigyan ng patuloy na lakas upang maging patuloy na paglilingkod sa inyo, Ama. Nawa kami patuloy na pakiingatan sa bawat plano, sa bawat desisyon namin sa buhay, na kayo lamang ang siyang manguna sa mga ito, at nawa kami patuloy na gabayan sa aming pong bawat ginagawa, na maging kaaya-aya ito sa inyo, Ama, at maging impluwensya o maging ilaw kami sa mga tao na aming nakakasalamuha sa bawat isa. At kami po ay patuloy na lubayan, at kami dadako sa aming mga discussion, mapapag-usapan ay kayo po ang mga sa mga ito, at maging aral sa amin ang aming pong mga pagbubulay-bulayan at aming pong pag-share sa bawat isa, at maging aral ito at patuloy namin na maigtak sa aming pong mga puso at isipan. At kami po ay humingi ng kapatawaran sa aming pong mga nagawang pagkakasala sa pangalan po ng Jesus. Amen. Okay. So sa atin pong discussion, siguro ay tatlo na lang. Tatlo kayo diyan. Tapos, kayo na po dyan, Nanay, Joy. Kaya, yun. Apat-apat. Si Tin, apat na kayo dyan. Sige.